Parking is First 2 hours is free. and then After that, it's $25 a day, $30 in-store purchases, or 60 gallons of fuel. Yeah. the what? 60 gallons of fuel. Yeah, And- that covers you for a day. for a day. Yeah, so there's everything right here. Oh. Lalabas ako. Sobrang mahal nung per day. $33. Okay, meron akong dalawang option. Isa sa Quick Trip and isa doon sa staging area sa Litcha Spring, kung saan iniwan namin itong aming load. Pero kung wala talaga, yun ang magiging problema. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Saturday today. Kagigising ko lang. Kagigising mo lang Marco, naka-shades ka na naman. Sakit kasi ng araw. Alas 7 pa lang pero sakit na ng araw. Taas na ng araw. Anyway, meron na lang akong 4 hours sa aking destination today. And hindi ako nagmamadali dahil maya-maya darating ako mga bago maggabi. So take time muna. Doon sa bed, nagre-reply ako. Doon sa likod, nagre-reply ako ng mga comments ninyo doon sa dyan sa comment box. Yeah. Then nag-screenshot ako ng mga comments na may regarding sa questions and merong mga shoutouts, and of course doon sa community community spotlight. Okay, dito ko tinitingnan kung sino yung pinakamaraming mga comments, yung mga nag-i-engage doon sa aking channel. Okay, so bigyan nyo muna ako ng pagkakataon na ma-shoutout kayo. Pakinggan niyo, baka nasali yung pangalan niyo, pero may iilan lang akong I think 11 or 5, but doon sa community shoutout marami kayo doon. Bigyan niyo muna ako ng chance para banggitin yung mga pangalan ninyo. And may mga comments or may mga questions na sasagutin ako ngayon bago ako mag-start ng aking gawain sa pre-trip and kuha ng kape and drive ng another 4 hours papuntang Georgia. Okay, so unahin ko muna ang shoutout. Shoutout kay Kirby Tumamaw, nanonood siya since 2022, and Brenda Novella. Shoutout kay Raul and Brenda Novella ng Pampanga sa mag-asawa. And shoutout sa kay Memoriado TV, watching kami dyan sa desierto, amping kanunay bay. And si Maturik, shoutout diha sa Aldirab, Riyadh, ang ating mga kababayang OFW. And si Arnel Tusquin, shoutout dyan sa Los Angeles, California. Ingat kayo dyan palagi sa Los Angeles. Tama ba yan? Los Angeles. Kasi diba yung ice, no? Masyadong mainit ngayon kasi sa sobrang dami mga tao dyan sa California. Akalain nyo ba yung California ay 39 million? Ang isang state lang compare mo sa buong Canada na 41 million. Ang population ng buong Canada, 41 million. Ang California itself, yung state, 39 million. Tingnan mo kung kaano kadami dyan, no? Pero ang Pilipinas, ang liit ng island ng Pilipinas, pero 110 million. Ang daming tao. Kaya sabi ko sa aking sabi ko, uwi ka pa ng Pilipinas at makipagsiksikan ka doon sa 110 million. Anyway, and si Alangakayan,
Shout out sa mag-asawa dyan sa Guadalupe, Cebu City. Shout out sa pamilya Gakayan. Gakayan pala, Alan Gakayan. So shout out sa Gakayan family sa Guadalupe, Cebu City, and Bakalan family. And Albert, shout out sa mga nanonood dyan sa Damam, kay Excel, Ivan, Edgar, and kay Roderick. And Caesar TV ka-safety. Safety to sa Saudi Arabia. And shout out sa mga Hati Boys, KSA Al-Kubar. Ingat kayo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta at yung sakripisyo ninyo na talagang umalis kayo sa Pilipinas para sa inyong pamilya. Kagaya ko before, ganun din ang akong ginawa. But I hope soon na makapasok kayo dito sa Canada para naman kasama ninyo ang inyong mga pamilya. Si Severino Katipunan, shoutout dyan sa'yo, Master. Ito lagi nagko-comment. And si John Balintun, The Chibugman. Yun ang tawag niya kay Manoy ngayon, The Chibugman. Kasi si Manoy mahilig talagang kumain, no? And shoutout dyan sa mga Pinoy truckers dyan sa Canada. Maraming salamat. And si Mark Templado, Boss Marco, pwede ba ma-shoutout yung friend ko? Pinapanood ka. Why not? Si Philip Salvador, Philip Milgar, daghan kayong salamat. And tapos na ako dun sa shoutout. And dito naman sa community spotlight, okay, mag-start tayo dito kay Diver Boyong, 26 comments. Adnel Baruso, 142 comments. Phil Aldigar, 19 comments. Robert Bismonte, 55 comments. Manibilang Pinoy, 29 comments. Robert Ralios, 1,511. Oh my God, ang daming comments ng aking kaibigan na to. 1,511 comments. And sumunod sa kanya si Ate Chris Family Vlogs. May vlog na pala si Ate Chris. Panoorin nga kita, Ate Chris. Sa hindi ko pa napuntahan tong Chris Family Vlogs from Hawaii. Merong 1,158 comments. Jologs Vlog, 280 comments. Susit Maulit, 266. John Balintun, 238. Oragong Bisaya, 217. Eric Apolinario, 209. Johnny Rayos, 207. Si Ate Susan, 206. And Ronaldo Basa, 204. And si Dodong Lampuso, 204. Mark Arsiaga, 196. Juicy Ho, 194. Adriel Palma, 182. Narcy Duran, 171. Alan Gakayan, 169. Virgilio Rivera, 164. And Jeremy Chin, 163. And Juanita Dolak, 114. Itong mga sinasabi kong 100, ito yung mga comments nila na nafi-filter ni YouTube, no? So itong mga 100, 1,000. And si Lloyd Osio, 114. Ruel Valdez, 107. Toto Glenn, 100. Jake Colo, 99. Manlalakbay Biahero, 95. Para tayo nagbibilang ng baluta, no? Alexis Tanhua Q, 77. M. Valdez, 73. Bobby FPB, 71. Ranti Tabirao, 69. Kano TV, 61. Kabayan, 61. JL Girdali, 59. Mensaherong Gala, 54. Fee Esperanza Tapalis, 50. Boogie Hardinaso, 50. Briggs TC, 47. And Noli Lagrosas, 44. MG Corazon, 141. YouTuber ako, 39. Prince Quinto, 38. Solomon Placido, 30. JTV, 27. Dubs John Dubs Official, 24. And RGS 898 na may 15. And si 69 Kamalig, 13. And Ayan Cole Lagunday, 7. And Jimmy Torriaga, 7. And Biaherong Pops, 6. So, pinakamarami ditong comments. Grabe si Robert Ralios, 1,511 comments. Sinundan ni Ate Chris Vlogs. Wow, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-i-interact sa aking channel. Okay, nababasa ko naman lahat yan. But yung problema ko nga lang, yung time. Kasi pagdating ko, edit ng vlogs, then matatapos siya around, tatawag pa ako, papagod, gagawa pa ako ng video para sa Facebook, gagawa ko ng video para sa aking TikTok account. So, dito tayo sa questions. Madali lang to. Ilang minutes na ba? 8 minutes. Si Stephen Fayrarin, mahilig ka talaga sa gadgets. Do you really need it? Or just addicted in buying that you don't need? Just my opinion. Well, anyway, totoo ka.
mga viewers, mahilig talaga ako sa gadgets. Okay? Meron ngang nag-email sa akin from, I think from BBC reporter, no? Na nag-email sa akin about sa mga, siguro nakikita niya sa TikTok or I don't know kung saan niya nakikita sa YouTube, nag-email sa akin na sa isang driver na marami akong gadgets, no? Ano ba daw yung advantage ko doon? But never pa ako nag-oo sa kanya kasi gusto niyang interview by the phone, I think. Yun nga yung question na doon, marami akong gadgets, ano ba yung disadvantage doon sa walang mga gadgets or mga, mahilig lang talaga ako. Okay, Starlink, may mga TV, dami. Meron pa akong darating na dashcam from Viewfo na pan-track talaga, na meron na siyang dalawang camera both sides and front. Kaya mahilig ako sa gadgets, but doesn't mean na hindi ko siya kailangan. Kailangan ko siya kasi hindi ko siya, ako yung taong hindi bibili ng mga gadgets na hindi ko siya kailangan. Okay? Hindi ako basta-basta bumibili. Ito kailangan ko. Siguro napansin mo itong aking biniling bago dito, kailangan ko siya. As in, I really need it. Okay, sa navigation kasi more on, pero minsan naman maraming mga load ay, you know, pabalik-balik yung ruta, but in case na magsarado yung kalsada, mas madali akong mag-browse dito sa dito sa aking navigation sa iPad, no? Hindi ako iPad boy. Hindi ako mahilig, puro ako Android. Okay? Android company phone, editing phone, personal phone. So tatlo yung cellphone kong gamit. Then hindi ako Android, hindi ako mahilig sa iPad. So ito lang. So yeah, mahilig ako sa mga gadgets. Okay? Hindi naman totally addicted, but mahilig lang talaga. Yun lang talaga yung mga kailangan ko. Mahilig lang ako. Okay? Mga 360, okay? Mga GoPro, mga ang dami, may mga darating pa ng mga gadgets na from sponsor about sa mic. May mic na naman binigay. Yung Viewfo, dalawa yung binigay na camera. Yeah, pasensya na. And I hope na hindi ka na-offend kung marami akong gadgets, but hindi ako na-offend sa questions mo, which is nagustuhan ko yung question mo. Wala namang masama dun sa question mo. Anyway, Narciso Duran, wow kabayan, napakaganda ng tanawin dyan sa dinadaan mo. Ganun ba talaga sa truck stop? Doon ka nagpa-diesel, libre ang paligo. Paano pag di ka nagpa-diesel, di pwedeng maligo ng libre, kabayan? So ibig sabihin niya, yung mga shower namin dito sa Labs, again, siguro itong ating viewers ay bago lang dito sa channel. Every truck stop meron silang mga membership, okay? May mga card na kailangan, may mga card, example pilot, okay? Pag mag-refuel ka ng 50 gallons, so meron kang free one shower, okay? Iba yung patakaran ng pilot, wala silang unlimited shower, bibigyan ka lang ng shower every refuel ng 50 gallons, no? One shower. But si Labs, pag napuno mo yung binigay niyang diesel, isang liters, like 500 liters per 1 month, napuno mo yon, umabot ka na sa mga unlimited soft drinks, unlimited shower. Yun ang maganda. Iba din yung patakaran ng iba. So every 50 gallons meron kang libreng shower. Lahat ng gasolinahan dito sa Amerika. Kahit sa Canada, sa Canada is 200 liters ang kailangan. 200 liters meron kang libreng shower. Okay? I hope na gets ninyo. And Jason Diogi, Marco, pwede ba magtanong kung paano po yung naging transition ninyo from military to truck driver abroad? Salamat po na marami. Siguro bago lang dito sa channel. Ang hirap maghanap ng trabaho after ng military mo. Ang pinaka-option mo dyan is security guard or security officer or mercenary. But ang hirap ng transition pag from military, lalabas ka papuntang civilian life tapos maghahanap ka ng trabaho. Okay? Ako, wala akong experience sa trucking before. Okay? Ang Saudi Arabia ang ginawa kong training ground. Again, ang Saudi Arabia ginawa kong training ground dito sa truck and trailer. Minaster ko siya for 6 years, and then master yung driving, then yung mga rules and regulations, doon ko naman siya natutunan ng husto sa Europa, sa Europe before. And then yung pinag-combine mo na yung mga rules and regulations, mga ilag, mga highway signs, no?
At saka yung driving experience mo dito na sa Canada. So yun ang mahirap from military or from police, tapos papasok ka sa trucking life. Ang hirap ng transition. Basta mangangapa ka, it takes time. But good luck sa mga military. Huwag kayong umalis dyan sa inyong serbisyo dahil kailangan kayo ng bayan ng Pilipinas. Stay put kayo dyan. DJ Daddy, you know, may dinugan, pwede lang ba iwanan ang mga trailer anywhere or specific truck stop? Pwede ka mag-iwan ng trailer, mga truck stop, Loves, Pilot, basta mga truck stop. Magpaalam ka lang sa loob na mag-iwan ka ng trailer, like mag-grocery ka. But ang trailer namin, meron kaming pin. Yung pin namin na king pin na tinatawag, or pivot pin, natatanggal yon. Hinuhugot namin yan, lalagay sa truck, para pag in case na gustong magnakaw ng trailer, lalo pag empty, kasi hindi mo naman pwedeng empty ka, may trailer, pupunta ka ng Walmart, dala-dala mo yung trailer mo, so iiwanan mo yung trailer mo ngayon, magbabtil ka. So nahuhugot yung kingpin namin, yung pin, yung sinasalpakan. Okay, nahuhugot yun, so walang pwedeng magnakaw nun. Okay, unless kung meron kang malaking kingpin na sukat doon, nakaparihas, so nahuhugot yun, walang pwedeng magnakaw, dalhin namin, sisibat kami. But yung sinasabi mo yata doon sa Nipawa nung kumain ako, pwede naman doon, saglit lang. Alam mo naman yung mga specific na mga truck stop, drop mo, at saka walang magnanakaw nung ganong kalaki. Okay, walang gulong, pero darating tayo dyan sa gulong. Anyway, Air Hopster, kuya, saan mo nabili yung shades mo? Saka di ka ba nagluluto sa truck mo kagaya nung isang driver? Okay, yung shades ko, ito, tatlo to eh. Di ba nakita nyo sa vlog ko, 3 piraso to. Napakaganda, polarized. Yung isa polarized din. Napakaganda niya sa mata. Hindi siya parang ilang beses na siya sumasagi, but wala siyang gas-gas. Okay, unlike dun sa mga ibang shades ko. Ang dami ko ng shades na nandito sa taas, ang dami. Guys, pang tatapon ko lang itong iba eh, oh. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Oh. Oh. Okay. Kita nyo, ang dami ko mga shades. Ito, itong yellow ko, may gas-gas na. Tatapon ko na to. Yan. So mahilig akong bumili ng shades. I mean, pan-driving. Okay? Pero hindi naman siya mga mamahalin. Mga $50 na mga polarized. Ito yung isa na blue. Maganda rin to. Polarized. So ang dami, guys. So binili ko siya dito sa Loves. That's $19. Pero napakaganda sa mata. Nagustuhan ko siya. And then hindi ako nagluluto sa loob ng truck dahil wala na akong time magluto. Ibig sabihin, meron akong dala mga pagkain na luto na, i-microwave ko na lang siya. Okay, wala akong, dati nagluluto ako nung nasa ibang company, but now wala na. See? Daming shades, parang daga. Yung iba nito, mayroon ng mga gas-gas na kailangan ng i-dispatch. Kita nyo yung dami niya. So hindi ako nagluluto sa loob ng truck. Dahil isa din, yung baho ng truck din, ang dami mong mga sibuyas, ang dami mong mga bit-bit. Okay? So meron akong nabili na from Costco. I think alam nyo na siguro to sa mga matagal na sa ano, no? Sa yung pumapasok sa Costco. Itong nabili ko na Korean shrimp fried rice. Okay? Fried rice. So nakaano na siya, nakabag na siya for 1 meal. So ito, I think $20 sa Costco. Shrimp fried rice. Okay? Pwede siyang i-microwave. 3 minutes sa microwave. Mix na siya. Meron na siyang timpla, may shrimp, may mga vegetable na din. Haluan mo na lang ng ulam, kunting ulam, then meron ka ng shrimp fried rice. Ang sarap, guys. So ito lang bibilhin ko, hindi na ako magdadala ng rice na hilaw. So ito na lang ang bibilhin ko kasi luto na siya, mix na. Kahit wala kang ulam, pwede mo na siyang kainin, basta mainit lang, lumambot yung kan. Luto na siya sa loob. Kaya
Mas maganda to kaysa dun sa rice na luluton. Pero iba pa rin ang lasa ng rice, no? But pang madalian, pag gutom ka na, kaysa magluto ka, then meron ka pang rice cooker, kung saan mo ilalagay yung rice cooker mo, kasi kailangan magkasya doon dahil para hindi siya masira, dahil lalo pag mainit, no? Sisira agad yung kanin. So ito na lang, shrimp fried rice. Nasa Costco. Hanapin nyo lang doon sa mga freezer. Carlito Casala, hindi pala pinapadala sa inyo yung 4 na gulong na tinanggal. Paano nila ma-unload yan? Just asking. So ang ibig nyo sabihin, yung combine na niloload sa amin sa likod, no? Napapansin nyo, walang gulong. Pero yung yellow na kinarga namin sa Tacoma, yung gulong niya mismo kasama dun sa trailer. Okay? Yung green, yung John Deere, meron yung gulong nung kinarga sa akin, pero yung gulong na yun, dun lang yun sa kanilang area. Yung, I mean, sa company. Okay? Dadalhin nila dun sa John Deere mismo sa isang loading area, kakabitan ng gulong, sarili ng gulong, itatransport na papunta dun sa ano. Napapansin niyo yung kinarga siya sa trailer, tapos tinanggal ang gulong. Sa kanila yung gulong. Kinuha nila sa John Deere, malapit lang kasi. Kinuha nila sa John Deere, nilagyan na ng gulong, so kakarga na walang gulong. So now, nasaan ang gulong? Paano ma-unload? Yung gulong ng John Deere is separate ng loading sa mga drivers. Okay? Ang nagkakarga dun yung mga step deck, low pro, hindi sa RGN. Hindi na siya isinasama sa RGN. So ibang driver ng Q-Line ang nagguhol ng load ng mga gulong ng John Deere papuntang Q-Line, pabalik ng Canada. Meron talagang isang trailer na puro gulong, naka-specify dun. Same size lang yon para sa combine. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit walang gulong. Paano i-unload yan? Yung pag-unload kasi sa Q-Line, meron silang lifter, nili-left. Pag sa direct sa customer na lang, naman, direct sa customer, yung pag-unload, yung gulong na galing sa mulin na hinol ng driver ng Q-Line, minsan, dinideliver na dun sa customer. Nauna na yung gulong bago pa darating yung equipment. So, ikasalpak na lang sa gilid and then unload. So, huwag kayong magtataka kung bakit walang gulong yung kasamang aming mga combine na bitbit. So, anyway, pansin ko lang, hindi ba kayo bumubusina? Sabi ni Ken J. Sizes. Yeah. Ang busina dito, hindi ginagamit ng maya-maya gamit busina. Again, no. Ginagamit siya, gamitin mo yung busina pag umaatras ka. Umaatras ka, make sure bubusina ka. Or, kahit merong sa unahan mo, hindi mo pwedeng busina na minsan ginagawa ko, yung sobrang annoyed ka na sa unahan. Nagagawa ko, but hindi mo talaga kailangan gamitin. Or, like, merong mag-overtake sa'yo, bigla kang kinat, pwede mo siyang gamitin. Okay? But hindi yung maya-maya daan, walang ganon dito. Hindi mo, kahit sa kotse, walang ganon. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin yan. Maya-maya busina ka ng busina dito sa kotse. No. Businahan mo lang yung example na sa unahan mo, hindi ito umaabante, nakagaw na. Pip, isang ganon lang. Pip. Si Baido V8W, call unsa man balita ni Kevin, mubalik pa ba siya sa Q-Line? Yeah. So I know you guys, kilala nyo si Kevin Maniho or Kevin Pinoy Maniho. Kaibigan ko, kapatid ni Manny Karts, na kaibigan ko rin. Kaibigan ko si Kevin. Kaibigan ko yung magkapatid na yun. So alam kong atat na kayo or nagtatanong kayo nasaan na si Kevin. Si Kevin nasa Pilipinas. Again and again, marami nagtatanong. Si Kevin nasa Pilipinas. May pamilya na siya. Babalik siya sa Canada soon. Pero hindi na siya magdadrive ng truck. Okay? Hindi na siya babalik sa Q-Line. Babalik siya sa Canada. Pero hindi na siya magdadrive sa Q-Line. But babalik siya as pastor. Pastor na si Kevin. Okay? Sa simbahan na siya. So sabi niya sa akin, kausap kami ba, pagbalik ko dyan, sisimba na kayo sa simbahan. Pastor na si Kevin pagbalik dito sa Seventh Day Adventist. Yan, alam nyo na, nasabi ko na, no? Na hindi na siya magdadrive ng truck. But na-miss ko si Kevin, kaibigan. Para ko ng kapatid, si Manoy. Yung magkapatid na yun, para ko ng dalawang kapatid. Para akong ampon nila ng kanilang ina. Yeah. But babalik si Kevin. Anyway, it's been 23 minutes now. Daghang kayong salamat. Mag pre-trip lang ako. Take everything na kailangan ko bago ako alis dito or mag washroom. Kasi meron na lang akong 4 hours.
pagtawid ko ng Tennessee, Nashville, and then another few hours papuntang Atlanta, Georgia. Pero hindi ako pupunta direct to the customer. Pupunta lang ako sa isang big truck stop along Georgia. Hindi siya kagaya ng largest truck stop, but big, malaki, along 285, and malapit na rin siya sa aking destination. Siguro mga 10 kilometers. By Tuesday ma-unload siya. So mas maganda doon, Petro Canada, pwede na rin ako magpahugas ng truck. At ang problema, hindi ako free ng shower. Kailangan kong mag-refuel sa kanila. Turn left on US 62. Let's go. Five hours. Yeah, 6 hours. In 6.5 kilometers, turn left on Kentucky 453. Alright guys. Okay. Ito yung Kentucky Dam. Left side on both sides. Left side and right side. Yeah. Here's the right side. Kita niyo? Doon sa kabila, yung sa left side na yun, yun ang I-24. May construction doon. Mag-emerge din ako doon mamaya pagkatapos kong lumiko dito ng 2 kilometers. So the right side, yan ang Kentucky Dam. May mga nag-fishing. Dito sa right side din, parang ginagawa pa rin nila, oh. Yeah. In 1.5 kilometers, turn left on Kentucky 453. Looking in your eyes, I see a paradise world that I found that's the good to the true. Turn left on Kentucky 453. Gabi, gabi. Madalas, pag pumupunta ng Georgia, dito na side, dito na area, minsan naman dun sa diretsyon na 24. Depende sa construction area. Arriving in coordinates.
almost there sa Nashville, 10 kilometers. Come on guys. Ito yung sinasabi kong example na nasa accelerating lane siya. Ayaw niya mag-accelerate. Look. Go! 40 Knoxville, Nashville. 6A, 6B. Stay in this lane kasi in a few seconds babalik ako ng 24. So it says 1, 2, 3, so 3 and 4, so that's the sign. 6A, 6B, Knoxville, Nashville. So ito yun, merong marking sa kalsada 40 West. So 40 West ako. East dito. Papunta Take doon. exit 6AB on the right to I-40 West, then keep left. So ito yung west, itong lane na to. Minsan may nalilito dito eh. Kita niyo yung markings? West. Okay? So dito ka lang sa west. Look at that. So dito ka sa west, pasok ka dito sa west. Okay? Be in either of the two left lanes. So that's east, papasok ng Nashville City. Nashville West. In 400 meters, arrive at coordinates on the right. In 2 kilometers, keep left to I-24 East. And that's it. Lipat dito sa left side. Accelerate. In 2 kilometers, keep left to I-24 East. Ganon guys. Accelerate. So dito ako pupwesto sa 3, 2, 24, 440, Memphis, Chattanooga. Dapat hindi ka hesitant to do it. Be in any of the 3 left lanes. I know, right? 440, 24 East. Yeah. So it comes to second lane. This one, it will end. 300 Mawawala meters, na tong third arrive lane. at So dalawa na lang coordinates siya. on the right. Nasa gitna ako ngayon. Am I allowed to overtake? Yes. So walang nakasabi dyan, walang nakasulat na no trucks, no overtaking. So I'm allowed to overtake, no? Tapos nakasulat trucks use 2 right lanes. So 1, 2. I can use this one. Hindi ka pwede dito kasi merong sign na HOV para sa mga kotse na may mga sakay more than 1. So mga kotse na high occupancy vehicle, pwede dito, fast lane. Meron silang sariling lane, pero pag mag-isa ka lang, solo mo lang nagde-drive, dito ka lang sa dalawa. Hindi ka pwede dito. Kasi HOV lane yan. HOV lane. Nakalagay 2 plus only. Sinararo nila yung highway papasok ng Nashville kasi doon may naghahabulan. Ang daming pulis. Naka-barricade lahat yung isang lane, lahat ng lane. Kita mo dito, nandun eh. Hindi ko na nakunan kanina eh, na nasa kote nila yung car.
Yan o, naka-close lahat. May mga ambulance, police. So divert lahat o. Yun, nakasarado. So lahat ng mga incoming papasok ng Nashville, traffic sarado eh. So ang haba ng traffic ngayon. Kita nyo yung build up ng traffic. Man, that guy in that black car, he thinks he's an entitled son of a bitch. Look at him. For a while, yes. So this shooting happened this morning, and it's still shut down because of that? Oh, shooting nga. Merong shooting doon yung kanina. That what's going on? They had a shooting over? Yeah, may shooting doon. Apparently this morning they thought it was an accident. I just Googled it and it said no. Now later they figured out it was some kind of a shooting. But, I mean, and one person's been taken to the hospital, so why would you still shut down a major thoroughfare over that? You like it? So you get off on St. Ridley? Yeah, I got off on St. Ridley. Okay, so kita nyo yung impact pag nagkaroon ng disgrasya sa highway, may bumaliktad na truck. Kita mo yung impact ng truckers, ng commuters, ng road users na stuck up, no? Hindi makagalaw. Pin down lahat. Kita nyo, ang daming trucks. So yung mga delivery appointment nila cancel o yung iba, I don't know. Daming delayed. See, kita nyo dun sa unahan. Haba na ng traffic kasi ito connected to ng puntang Atlanta papuntang Tennessee, Nashville. So major highways, busy highways. Yeah, look, the impact ng stranded or delay ng mga deliveries. So yung iba nag-divert na, balik. Wala, hindi kayo makakalusot dun. All trucks must exit. Ano ibig sabihin nun? Ito ay brake check area ng Tennessee. Brake adjustment area, radar restricted. So paglalagpas ka dito for sure, sapul ka. Okay, hanap lang tayo na matigilan dito. So brake check kasi meron palusong dyan sa naon. Okay, I think I'm ready to go down. Tara. Double check your trucks. There's no time for error. So merong stop sign dito. So hindi kayo pwede magdikit-dikit. Stop. Runaway ramp number 2 and number 1 is open in case na mawalan ka ng brake. Okay. 139 and 138, exit 139 and 138. So keep in mind na merong runaway ramp sa paglosong dito, just in case na mag-malfunction ang iyong brakes or masunog, no?
wala nang kagat yung brakes mo. Make sure na alam mo yung runaway ramp, 138 and 139. So 6% grade 4 miles. So yung ibang trucks hindi tumitigil, just like this green truck, diretso-diretso siya. 6% 4 miles. Truck use low gear, so gamit ako ng manual. 11th gear. Truck speed height 35. So baba ako ng 10th gear just to be safe. Oh, you know, may nahuli na ng pulis, oh, di ba? Hindi kayo tumigil, no? You know, may pulis sa baba naghihintay. Just like that, man. Kaya pag tigil, tigil talaga. Oh. Pag sinabing stop, stop talaga. Yan, bubulusok na siya sa 10th gear. I'm gonna go down to 9. Second engine brake, just to be safe. 45 on trucks. Speed limit. So there you go, the runaway ramp, left 1500 feet. Yun ang runaway ramp sa left side na dirt. Kita nyo? Okay, so kung mawalan ka ng brake dito, diretso mo dun sa taas. So pagdating mo dyan sa gitna, hindi ka na makakaabot dun sa taas eh. Hanggang dyan ka sa gitna dahil soft yan, hollow. Lulubog yung truck mo dyan. % grade 2 miles. Truck use lower gear. Okay. Okay, ito yung second runaway ramp. Left side, 3/4 mile. $55 miles an hour. Put your gun shoulder with a bear. Advisory track speed 35-25 pag 80,000 pounds, 25 miles an hour. Engage ang isang another 1 bar ng engine brake. This is 139. Runaway truck ramp left, nasa left side. Kailangan basahin nyo yung signboard nasaan nakapwesto yung runaway ramp. There you go, on your left side. Yan ang runaway ramp. Truck, runaway truck ramp. Left side, left side. Okay, right lane ends 1 mile, change lane. Miles an hour. Pwede ko naman siyang rat-rat rin dahil hindi naman siya talagang steep na steep, but you know, take my time.
46 miles an hour. Okay, I think ito na yung pinaka-baba. Change lane na, bro. That's it. Diba? Slowly and slowly. Take your time. So balik sa speed limit ng 70 miles an hour. Ganun lang siya kababa. 4 miles na downhill. 6% grade. Chattanooga, mga choy, Chattanooga, Tennessee. Traffic. Atlanta South, 75 South, exit 1. Oh, Atlanta. Ito, nagkamali ng pwesto to eh. Nilipat to. Let's go. Oh, what happened to you, bro? Take exit 259 on Where? the right. Where is it? I-285 by west. Where is then it? keep left. Where is it? Exit. Exit only, ano to? 13358, 25 feet. Yeah, this is my exit. Birmingham bypass 258 Tampa. Yeah, west bypass. Okay. Keep left to I-285 by west, then keep left. Yeah. I got you, eh? Get left though. There you go, that's mine. That's my exit. Birmingham, Tampa. Yeah. Birmingham, Tampa. Be in either of the two left lanes. Copy. Wasak ang gulong. Guys, welcome to Atlanta City, the city of nowhere.
Napaka-busy, di ba? So this one is 285 bypass. Hindi ka na papasok ng city center ng Atlanta. Dito talaga yung way namin kasi yung aming destination Continue on I-285. dito lang din. So 12 kilometers, I'm done for the day. 8 minutes, depende sa traffic. Exit 12. Oh, grabe yun. In 800 meters, turn left. No truck was stacking on public roads. Bakante. Brother, how are you? How you doing? I'm good. Yourself? Yes, sir. I'm good. What we doing for you? Trailer and truck wash. Trailer truck, engine, No, undercarriage, no, Rain-X, no. Just basic wash. basic wash. No problem. And I want the rims are clean. Okay? Tires down? No. What is that? Tire greasing? No, I got my spray. All right? Push your window up. Okay. Hi, I'm good. How are you? You want to take cash by the company? The company's name is Q Line. Truck number 1644 What's your trailer? T1266D. You said T12. That's correct, madam.
Okay, okay. Clean, clean. Oh, nice. Nice. Oh, it's clean. Clean. Lang may bayad. May bayad pala. Kala ko walang bayad. Free because it's Petropass, Petro Canada. Yun lang. Daily rate is 25, first 2 hours free. Daily rate is 25, 24 hour day. Oh! 6 daily fee wave with physical purchase 13 and third parking activation ticket. Tuloy lang, itsurang ko lang to. Bayad pala. Okay. The parking is First 2 hours is free. and then After that, it's $25 a day, $30 in in-store purchases, or 60 gallons of fuel. the what? 60 gallons of fuel. Yeah, And- that covers you for a day. for a day. Yeah, so there's everything right here. Oh, ang mahal. $30 a day. What the fuck? Lalabas ako. Sobrang mahal nung per day. $33. Oh my. Akala ko libre siyang parking pag mag-fill up ka. You have to pay. So, dito sa Atlanta again, I realize na walang libre dito. Unless kung merong lobs, but yeah, I don't know if this one is the exit. Meron akong dalawang option. Isa sa Quick Trip and isa doon sa staging area sa Litchia Spring, kung saan iniwan namin itong aming load. Pero kung wala talaga, yun ang magiging problema. Itong kalsada na to, dito rin kami dadaan sa aming destination. Merong isang Quick Trip dito. Kung naalala nyo before na kasama ko si Ken, na nagkaharap-harapan kami ng parking, dito yun. So kung wala dito, kung puno na, babalik ako doon. Merong isang truck parking doon. Kung wala, problema ko na yun ngayon. When possible, make a U-turn. Dili na, hindi na tayo mag-U-turn. Yan, may truck stop dito sa loob eh.
Turn left at the traffic light, then take the first left. Yan na eh. Nan ako. Ay naku, bakit tayong problema? So parking to him. Yun lang. Puno na rin. Holy smoke. Patay ako ito. Shit, man. Wala, puno eh. Puno. You know what? It's puno. About this. Sana walang truck. Uy. Sakto. Holy smoke. Wala akong option. Puno lahat. Na-timingan guys. Thanks God. Yung isang truck umalis. Oh, thank you. Problema na ako, saan ako paparada eh.
Thank you, Lord. Umalis yung isa. You're so good. Thank you, Lord. Off ko na. Kapark din ako. You have 3 hours and 31 minutes of remaining drive time. Let's go. Wala na rin silang parking. Walmart tsaka Swift. Buti ka mo, itong parking area nila maluwag. Both sides maluwag. Kaya sarap i-maneuver. Thank you, Lord. Thank you. Okay, I think I'm good. Woo! Okay. Thank you so much, God. Thank you so much. Kasi kanina habang nandun ako nakapark, so tinitingnan ko na kung saan ako paparada. Tinitingnan ko na kung saan ko iiwanan. Marami na akong option na tatawagan ko yung contact nito, kung pwedeng i-unload ko to or i-drop ko tong trailer kung saan kami nag-unload before. Nag-drop ng trailer ni Ken, then magbabtel na lang sana ako papunta dito, mas malapit. So yung aking customer ay yung aming destination malapit na lang dito, siguro mga 10 kilometers, 9 kilometers. But the good thing is may umalis. Yun ang maganda. Thank you so much, God. Thank you so much. Yeah. Ganda dun, no? Maganda sana kung naka-nose in dito para yung init kasi. Pero okay na yan, at least safe na. Kagandahan, yung parking nila maluwag. Bawat truck napakaluwag. Look, meron pang mga 2 feet both sides na space, so hindi ako makakatama pag atras. Napakaluwag ko dito sa isang trailer. But yeah, try kong palipad ng drone para makita nyo yung area kung nasaan ako ngayon. Kung hindi bawal, pero kung bawal, I'll see you in the sky. Get out what you're putting in. All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding ring? Say